Hello guys, this is Samsung Galaxy S5 Prime Korean variant, model SMG906L. So una sa lahat, pagpasensya nyo na yung ating amateur review na ginawa ko para sa inyo, para makita nyo kung gaano kaganda ang S5 Prime. At pangalawa, pagpasensya nyo na yung ating Prime na medyo may kalandian ang design. So una natin discuss, ano nga ba ang kaibahan ng Prime variant sa local variant na available sa Pilipinas? Ang una sa pinakamahalagang pinagkaiba nila, ang Prime variant o Korean variants ng every model ng international brands, leading brands available sa market ngayon ay mas matataas ang specs, mas advanced kesa sa ibang variant na available sa iba't ibang mga bansa gaya ng Pilipinas. Gaya halimbawa ng Samsung Galaxy S4 Prime. Ang local variant is may Snapdragon 600 processor paired with Adreno 320 GPU, while ang S4 Prime naman ay mayroong Snapdragon 800. Take note, Snapdragon 800 paired with Adreno 330 GPU renderer, which is same specs ng Note 3. Take note ulit same specs ng Note 3 ang S4 Prime. Nasa Antutu benchmark pumapahal ng 43,000 ang Antutu benchmarking score niya. Almost the same ng Samsung Galaxy Note 3. Just imagine that pinagkaiba ng Prime sa local. So sa S5 naman, ang S5 Prime variant natin ay may Snapdragon 805 processor, quad core, clock at 2.46 GHz, paired with Adreno 420 GPU renderer and 3 gigs of RAM. So ang laking difference niya sa S5 local na i-check natin ang specs sa net. Brightness ng konti lang. Ang S5 local variant ay Qualcomm Snapdragon 801 paired with 2 gigs of RAM lang compared sa 3 gigs of RAM ng S5 Prime, at Adreno 330 lang compared sa Adreno 420 ng S5 Prime. And isa pa sa kaibahan ng S5 Prime sa S5 local, ang S5 local ay Full HD lang, 1080 by 920, samantalang ang hawak nating variant ngayon, which is the S5 Prime, ay Quad HD, same resolution na sa LG G3, 1440 by 2560 pixels. So sa specs pa lang makikita na natin ang kaibahan ng Prime variant sa local variant. Ay teka, dahil galing siya sa Korea, ang iniisip ng ibang tao, ang parts ba nito available sa Pilipinas? Yes, available po yan sa Pilipinas, hindi lang po sa Manila. So as of now, meron po tayo isang kilalang reliable, legitimate shop na specialist ng Korean variant models ng iba't ibang brands. Ang pangalan po ng shop ay CP Finders Guide, na pagmamayari po ni Sir Michael Sevilla Magayan. And this phone ay galing po sa kanila, and it is totally worth it na bumili sa shop nila. So isa sa mga magandang features ng S5 Prime ay ang fingerprint sensor nito. So susubukan natin siya ngayon. Naset ko na siya kanina
So ang gagawin ko na lang, i-unlock ang phone gamit ang aking thumb print. Tingnan natin kung gaano ka-accurate ang sensor niya. So ulit, swipe type po ang fingerprint sensor nito, unlike sa iPhone na press type. Accurate naman siya, pero sa opinion ko, sa akin lang hindi ko type yung pagiging swipe type niya, lalo pag may case. Mahirap gamitin, mahirap i-swipe kasi bulky na yung gilid niya pag may case. And pag may tempered glass yan, lalalim kasi. At isa pa sa mga pinakamagandang features nito ay ang heart rate sensor na available sa S-Health application ng Samsung. Tignan natin kung paano siya gumagana. Ito yung sensor niya, ilalagay ang daliri dito. Once na nag-light na siya, nag-measure na siya ng heart rate. Then let's wait for it to work. Medyo matagal. Okay. Let's pause it here. So, ito siya. 71 beats per minute. Working naman siya. Kaso may times lang na matagal mag-measure. So that's it for the fingerprint scanner. And ano ba natin dapat i-discuss? So tumako na siguro tayo sa Antutu benchmarking test. Paigsin lang po natin ang video na to, kaya medyo pabilis. Ay, bagong lahat, close po natin ang mga open applications para fear ang result. Open natin Smart Manager. Smart Manager, clean all. After cleaning it all, the running backgrounds applications, pwede na tayo mag benchmark test. Isa sa mga reliable benchmarking test application ay ang Antutu benchmarking app. Medyo matagal po ang application ang benchmarking test nito. Tapusin lang po natin itong 3 test. Papakita ko lang po sa inyo kung gaano ka-smooth ang pag-play niya ng video. At all, no lag siya at napakaganda ng color reproduction niya. And at the same time, matitest na rin natin na ang speaker niya. Well, ang speaker niya ay hindi ganun kalakas, pero hindi rin naman ganun kahina. So, tamang-tama lang. Nakita naman natin na low lag siya sa video playback. So, mag-skip na tayo puntang result. At ito ang ating result ng Antutu benchmark test. Nakita ba ninyo? 3,150 ang score niya sa Antutu. Sa ranking, siya ay nasa ika-13 pwesto. At nangunguna pa rin ang Huawei Mate 8. Nasa unang pwesto. So, ayun yung para sa ating benchmarking test. Bali, sa result na yan, ma-verdict na natin na ang gaming experience sa phone na to ay totally smooth. Just imagine po yung mga built-in specifications niya at resolution ng LCD. Para patunayan yan, meron po tayo isang game na in-install, ang Modern Combat 5, which is alam naman natin lahat na medyo malakas siya kumain ng RAM at nangangailangan ng medyo mataas na specs.
try po natin siyang laruin. And again, this Samsung Galaxy S5 Prime ay available po sa CP Finders Guide Shop located at Mandaluyong Show Star Mall 3rd floor inside G-Tronics Shop. If interested po kayo, pwede nyo po akong i-PM at para sa mga katanungan nyo, para sa schedule ng meetups kung sakaling interested na kayo bumili, and para sa pricing at availability ng item. Simulan natin ang pag-play dito sa campaign. Oh, sorry. Ang location po ng speaker niya ay maganda. Hindi siya natatakpan ng daliri kapag naglalaro. So no lag at all. Napakasarap ng gaming experience niya. And again, pasensya na po sa amateur video natin ha. Ginawa ko lang po to para sa ating benchmarking test ng S5 Prime. Yan, no. No lags. Grenades. Oh, that way. Wala po akong naka-install ng NBA 2K16 ngayon sa S5 Prime ko. Pero according sa mga fellow S5 Prime users natin, 100% smooth ang all high settings ng 2K16. Good news para sa mahilig sa basketball games. May enjoy nyo na ngayon ng NBA 2K16. So, yan na siguro para sa gaming. And some tips lang para sa mga may Korean variant na cellphone na namumroblema sa dito sa ang tawag dito, character text limit. May limit lang po siya na 160 characters per message. Meron pong fix dyan, napakadali lang po. Pwede po kayo mag-download ng third party application, messaging application na Messenger ang pangalan. Dito po sa application nito, i-allow po niya kayo mag-send ng mahabang text without the limit. And take note, di po siya split type na gaya na sa Go SMS. I-send niya po ng buo ang text nyo at buo po ito marireceive ng recipient. And some tips lang din sa mga nagtatanong kung paano paltan o paano mag-lock ng baseband sa mga Korean variant na cellphone, which is minsan hindi available sa settings. Kung gusto mo mag 3G only, GSM only, or mag LTE only. So meron lang po tayo idadial. Ito 31972 7171 3197212 58 58. Okay, 0821 para sa L variant. Then go sa network settings, network mode, then dyan makakipili na kayo kung